Pinipini ko. Wala naman. Alam mo, wala. Limang bibitawan. Chill-chill lang. Kung ano yung dati, ganun pa rin. Nadagdagan lang. Naiiba lang siguro yung yung panahon lang, ganun. Pero, yung humor ko, pang pang lalaki, pang bastos, gano'n. So, doon talaga ako na Totoo yan. May ganon. May yung malapad kami pang bading, di ba? Ako pang lalaki, tas bastos, medyo. Kaya may mga crutch, medyo toilet humor, slapstick. Ganun yung humor ko. So, feeling ko, nakuha ko yun sa kakapanood ko lahat ng Tito Big and Joey, Kenneth Chong. Nakuha ko yun kasi tuwing hapon nanonood ako, yung bago matulog, mag-siesta, nanonood ako ng pelikulang Pilipino. So yun, ganun pa rin. Wala masyado. Go ahead. Thank you po. And kay Wong Navarro, is there any pressure knowing na first quarter ng Star Cinema yung mga movies sobrang big time? Totoo yan. Totoo yan. Hindi, talagang alam naman natin itong mga taon na ito tsaka last year. Grabe ang umahataw talaga ang mga pelikula ng Star Cinema. Talagang nagiging blockbuster. Tapos, yun nga, ako nga po susunod. Ang ginagawa ko lang po ganito. Magmamakaawa po ko sa inyo, panoorin niyo po The Possessed sa April 19. Dahil po, kailangan po natin maabot kahit paano. Ako ano po yung mga kinita na ibang pelikula. At syempre, lagi po ako nagdadasal. Lagi po ako nagdadasal. Kasi ito po yung balik pelikula namin ni Direk Joyce. At syempre, kasama ko pa dito yung magagaling na komedyante. Na sana talagang mabigay namin yung best namin. Every time naman nung gagawa kami ng pelikula ni Direk Joyce, gusto namin sabihin lagi, ayaw namin sayangin ang pera ng mga manonood. Dahil gusto namin maging happy lang sila. Sometime 2 years ago, Vong, this was the same play date ni Kuya Vic Soto, my Dr. Quack. One of the biggest hits din ng Star Cinema that year. Sana ganun dito. Definitely naman, kasi we have a good play date. Okay, Nicole. Gusto ko tanongin si Ayes, with all the contribution nila, naapektuhan ba ang script mo? O parang wala na, gusto mo nang lumayas kasi puro ad-lib na ginawa, hindi naman. Lahat ng contribution man nagpaganda ng script. Actually, for the record, hindi lang ako yung nagsulat. Tatlo kami. Ako at si Athena did the first draft, tapos si Tonet yung tumapos nung script with Direk Joyce na. So lahat naman ng contribution, actually welcome talaga sa script. Kasi nung pinabasa namin dati kay Direk Joyce, bare pa lang siya. Comedy lang namin ni Athena yung nandun. So nung dinagdagan na nilang lahat ng tuwa nga ako kasi ito yung sinasabi ni... Yung the seasoned comedians talaga. Si Chani Wong na yung yung linya ng mga bakla. So, kailangan ko pa tumawag sa kaibigan kong bading para i-translate yung mga linya. Na mas magandang nanggaling na sa kanila kasi mas totoo siya. Tama. Thanks, Ice. More questions, please. Ayan, go ahead, please. Hi, I'm Adrian Benipayo. Question ko po dun sa mga... Well, kasi itong movie na to, aside from the two of you guys, napapiligiran kayo ng mga veteranong komedyante sa pelikulang ito. So, kayo as veterans or as the seniorities sa comedy, yung atake ba ninyo is kailangan yung baguhin for the generation ngayon or pareho pa rin ba yung type of comedy na binibigay ninyo? For the question is for? The veterans. Yeah, The veterans. Baka walang kumain. Miss Bev, ikaw na. Wag na pangkangan na, Miss Bev. Malong na ako eh. Ulit ka eh. Malong ako. Pinapanood ko pa kayo, ano ba? Malong ako, no? Actually, kasi po, hindi naman sa but ang akin pong orientation, and galing po ako sa legitimate stage. Sarsuela ka. At ang akin pong naging... Sandali lamang po, may papatayin lamang po. May bashing ko na nagaganap dito. Sarsuela. Napapatawa mo yung mga hapon dati. Sorry. Ang saya nila nakakatuwa. Go, Miss Bev. Kaya po yung aking mentor na si Nestor Torre. Oh! Di ba? Ang kanya pong approach sa comedy is always the truthful. The truth.
So kailangan i-approximate, kasi wala namang mas nakakatawa pa kung hindi yung totoo. Kung minsan i-exaggerate mo lang yan, kung minsan ano lang, unexpected, but it's the truth. So kaya yung treatment ko po dito ng hindi naman ako nagpatawa talaga, kundi in-exaggerate ko lang siguro yung aking character just so that I could be funnier. Yun po, truthfulness. Okay. Adrian, who else is si Miss Joy? Sino veterano? Ako lang? Kung sino gusto namin na veteran. Panahon ng Kastila naman. Ito ganito. Yung caretaker naman ng Mansanas, kaya Batadan. Si Miss Joy Beato. Ako natural lang eh. Wow. As is. Effortless. Kumbaga inaano kasi, para sa akin, ewan ko sa kanila kung magka-agree sila sa akin dito. Para sa akin kasi, ang comedy kasi, pag inarte mo, pag inacting mo pa, pangit na, OA na ang lalabas. Kaya ako, inano ko lang ng normal lang, natural. Nag-stick ka lang sa character mo. Ito lang, Joy Biado, di ba? Ganun lang, as Joy Biado na. I beg to disagree. Wow! May gano'n. Nag-o-oppose na yung isang... Po, panahon ng Kastila at panahon ng Hapon po, ay nagdadagat sila. Hindi kasi sa akin naman, bilang mga artista, you have to know how to play characters aside from yourself. Are you saying hindi siya nanggaling sa legit? Hindi kasi wala akong sinasabing gano'n. Ang sinasabi lang niya is she is playing Joy Biado. So hindi siya legit theater actress? I'm not saying that. Please don't put words into my mouth. Hindi, ang sinasabi ko lang po, bilang artista, tayo ay ano. Ibibigay ko na yan. Ibibigay ko na yan. Kasi si Miss Bev, sa akin talaga, ang tatak sa akin ni Miss Bev, she is a med chorus soprano. Di ba, Miss Bev? Kolaratura. Ayaw, ang tawag doon. Go, Miss Joy,